Hello everyone, this is me Sharon. Welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano i-crochet itong Christmas wreath. Since malapit na yung Pasko, naisip ko na bakit hindi ko i-share sa inyo kung paano ito gawin. So, sa mga materials, ang ginamit ko nga pala dito ay yung plastic ring, yung yarns, kahit yung mga scrap yarns, pwede na kasi small amount of yarn lang naman yung kakailanganin natin. So ito yung plastic rings at eto naman yung size niya. Gumamit din pala ako ng metallic beads. So, if meron kayong mga nakatago dyan na silver or gold, yun, nilagyan ko lang siya para mas mukha siyang makinang, lalo na kapag nakalagay siya sa Christmas tree. Ang ginamit ko nga pala ay yung love nuts na yarn in green and red. Ang hook na gagamitin natin ay 3.5 mm crochet hook. Gagawa muna tayo ng slip knot. Pagkatapos ay mag-work na tayo dun sa plastic O-ring natin ng 30 single crochets. Pagkatapos natin mag-work ng single crochets sa paligid nitong O-ring, bale mag-change tayo ng color from red to green na yarn. Tapos, once makarating tayo doon sa last, insert natin yung hook doon sa first stitch or first single crochet. Tapos, ikakat natin yung yarn. Kasi, insert natin yung green na yarn doon mismo. After natin matapos yung slip stitch na yon, bubuhulin natin yung dalawang end ng yarn. At saka naman tayo mag-work ng chain 1, tapos single crochet into the same stitch. Dito sa round 2 na to, mag-work tayo ng increase into every 5th stitch. So, dun sa ikalimang stitch, uulitin natin yan. So, bale, dun sa pangalawang sequence, 1 single crochet into each of the next 4 stitches, tapos increase, tapos 1 single crochet into each of the next 4 stitches. Doon sa susunod na increase, dun tayo mag-start mag-work ng mini ribbon or mini bow. So, nandiyan na tayo. Dito sa susunod na increase na to, mag-work muna tayo ng 1 single crochet at mag-start tayo mag-work ng chain 6. Ito nga pala yung pinaka-palawit ng ribbon natin. So, chain 6, tapos mag-start tayo sa third chain from the hook. Mag-work ng 1 single crochet dun sa natitirang mga chain. So, bali 4 yon. So, there should be a total of 4 single crochets for this row. At uulitin natin yan. Mag-chain 6 ulit tayo. Tapos sa third chain from the hook, dun tayo mag-start mag-work ng single crochets. Next, mag-chain tayo ng 21. Yun yung ribbon talaga. Tapos, on the second chain from hook, dun tayo mag-work ng 1 single crochet. Next, 1/2 double crochet into each of the next 2 chains. Tapos, mag-work tayo ng 1 double crochet into each of the next 4 chains naman. Susunod, 1/2 double crochet doon sa magkasunod na 2 chains. One single crochet into each of the next 2 chains. One-half double crochet into each of the next 2 chains. One double crochet into each of the next 4 chains. So, bale, inulit lang natin yung nauna natin ginawa. Parang ito yung replica niya.
1/2 double crochet into each of the next 2 chains. Doon sa huling chain, mag-work lang tayo ng 1 single crochet. Pagkatapos nyan ay i-fold natin. Bale, pagka-fold natin ganyan, tapos isi-slip stitch natin dun sa first stitch ng kabilang side. Pagkatapos nyan ay kukunin natin yung sa fold niya, i-flatten natin para makuha natin yung gitna. So, yung gitnang part niya, yun yung merong tig-dalawang 2 single crochets. So, bale, inaayos ko na yan ay yung pinakabuntot ng ribbon natin. Tapos, mag-work tayo ng single crochet dun sa same stitch. Mag-work tayo ng 1 single crochet around the ribbon dun sa same stitch kung saan tayo nag-start mag-work ng bow. And then, 1 more single crochet into the next stitch. So, bale, meron tayong 4 na individual single crochets bago tayo ulit mag-work na increase kasi into every 5th stitch around dapat. So, bali nag-work tayo na increase dun sa may ribbon pero yung isang single crochet, individual yon. Tapos, kailangan pa natin ng 3 tapos doon sa 5th stitch, doon tayo mag-work na increase. So, ulitin lang natin hanggang matapos and then papakita ko kung ano yung next round na gagawin natin. Para ma-end yung round, slip stitch natin dun sa first single crochet na ginawa natin, chain 1, and then 1 single crochet into the same stitch. Sa round naman na ito, ang increase na ilalagay natin ay into every 6th or ika-6 na stitch. Dun tayo mag-work ng increase. Ang susunod na increase natin ay siguradong doon sa ibabaw ng second single crochet at doon tayo mag-work ng 2 single crochet. So, ulitin lang natin yan. Pagdating natin doon sa may ribbon, huwag niyong kakalimutan ilagay yung increase doon sa pangalawa. Since nag-start tayo ng increase doon sa mismong ribbon kung saan tayo nag-work ng another single crochet, doon sa next 4 stitches, puro 1 single crochet lang. Pag natapos tayo sa last stitch, mag-slip stitch tayo to end the round dun sa first single crochet made. And then, gagawa na pala tayong loop, yung sabitan ng ating ornament. So, mag-chain tayo ng 15 or depende sa haba na gusto nyo. And then, slip stitch natin dun sa same stitch. Ngayon naman, magpapalit tayo ng yarn. Gupitin lang natin ito. Don't forget to chain 1 muna bago nyo gupitin. And then, insert natin yung yarn dun sa first stitch na ginawa natin. Tapos, mag-chain 3 tayo, which counts as 1 double crochet. And then, 2 double crochet into the same stitch. Para makapag-create tayo ng ruffles around this Christmas wreath, ang gagawin natin is 3 double crochet into every stitch around. Huwag niyong kakalimutan na isala yung stitches doon sa ibabaw ng ating ginawang ribbon. Pag nakaabot na tayo sa may taas, mag-work na lang kayo dun sa front loop para yung loop ng ating or sabitan ng ating ornament is nandoon sa likuran ng ruffles. So, to end this round, slip stitch dun sa third beginning chain or dun sa chain 3 and then chain 1 tapos i-weave in na lang natin yung ends after natin ikat yung yarn. Gamit yung maliit na karayom, itinahi ko rin ang mga silver metal beads. Optional lang ito pero perfect kung gusto nyo maging mas makintab at makinang ang inyong Christmas ornaments, parang tunay na holiday sparkle. At ayun, tapos na ang ating mini Christmas wreath ornament. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan sa tutorial na ito. Kung gusto nyo pa ng more holiday-themed crochet projects, don't forget to like, follow, and subscribe para updated kayo sa mga susunod kong videos. Happy crocheting and happy holidays mga katuhog!